Duda si Senate President Tito Soto sa rason ng Korte Suprema sa pagbasura nito sa impeachment case ni VP Sara. At dahil nga dyan, suportado na raw niya ang Chacha. Iba naman ang pananaw ng kanilang kaalyado ni Soto na si Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. They have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Tila may kakaibang pakay daw ang Korte Suprema sa paninindigan nitong unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Mas pinahirap na raw kasi ng Supreme Court ang pagpapa-impeach sa isang opisyal matapos nitong wakasan ang impeachment saga ng bise dahil sa isang ruling kahapon. Para sa ilan, yan daw ay para mas mahirap alisin sa pwesto ang Supreme Court justices na impeachable officials din. Mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema na violate daw ng impeachment ang one-year bar rule. Pero para kay Senate President Tito Soto, mistulang nang himasok daw ang SC sa impeachment process ng mga mambabatas at tila binago nito ang konstitusyon. Para sa kanya, questionable raw ang naging pagtingin ng SC sa isang session day ng Kongreso at paghahalin tulad nito sa isang calendar day. Isinama rin sa SC ruling ang inaction ng Kongreso sa nooy impeachment articles laban sa bise. At dahil impeachment is now an impossible dream, ani Soto, susuporta na raw siya sa charter change o pagbabago ng konstitusyon. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Di ba? Yun ang punto ko. Balak niya nang kausapin ng mga taga-kamara kasama si House Speaker Bogie D tungkol sa kung ano ang posibleng mga hakbang kasunod ng SC ruling. Dati ayaw ko yan. Ang gusto ko katsa, character change eh. Pareho spelling, CHA. Yun ang gusto ko, character change eh. Natin mga Pilipino. Kaming mga opisyalis lalo na. Hindi, lahat na. Kaya maituwid natin itong ganito na hindi lang pala Kongreso pwedeng maggalaw or Constitutional Convention lang pala pwedeng maggalaw ng Konstitusyon. Pwede rin pala maggalaw ng Konstitusyon ng Supreme Court. Pero pinaalala ni Soto na wala raw kinalaman sa mga politiko o personalidad ang kanyang pagtingin sa naging SC decision. Tutol man o hindi, sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kailangang respetuhin ang desisyon ng High Court. Anya, they're not called the gods of Padre Faura for nothing. Magiging biggest loser daw ang rule of law kapag sinuway ang desisyon ng Korte Suprema dahil ito ang final arbiter at interpreter ng konstitusyon. Si Lacson ang kaisa-isang nag-abstain sa nooy motion para i-archive ng Senado ang impeachment complaint laban sa bise. Matapos ang nooy desisyon ng SC na unconstitutional ito. Dahil sa pagpapatibay ng SC sa desisyon nito, mananatiling archived ang mga reklamo. Inimpeach ng Kamara si VP Sara noong February 5, 2025 sa mga paratang na misuse of public funds, betrayal of public trust at iba pa. May dalawa ring impeachment articles ngayong nakabinbin sa Kamara laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tanong ni Soto, uusad kaya ito sa Senado o matutulad din ito sa impeachment saga ni VP Sara? Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.